Handa mo bang isugal ang iyong sariling anak para lamang sa pera? Yung ipapakasal mo siya sa matandang mayaman para magbago ang buhay niyo? At kung ikaw naman ang anak, papayag ka ba na ikasal sa isang tao na hindi mo naman mahal? Kung ganon mga kawanatels ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Simula bata pa lamang ang dalagang si Donna ay hindi na niya naranasan ang isang marangyang buhay. Ang kanyang ama lamang ang kanyang kasama dahil maagang namayapa ang kanyang ina. Hindi na niya naipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at tanging elementarya lamang ang kanyang natapos nang dahil sa dami ng bisyo ng kanyang tatay. Mahilig itong mag-inom, magsugal, at higit sa lahat ay mahilig itong magyabang kahit wala naman talaga silang maipagyayabang sa buhay. Sa tuwing kumikita ng maliit na halaga ay agad na tinatawag ang mga tropa para sila ay magsaya. Kaya ngayon ay nagtatrabaho si Donna bilang isang kahera sa isang maliit na tindahan. Nang dahil doon ay sa kanya na lamang iniaasa ni Mang Buboy ang lahat ng mga gastusin nila sa kanilang bahay. Tay, kapag nakaipon na po ako ng pera, ay balak ko pong mag-isip ng iba pang pwedeng pagkakitaan. Kahit po isang maliit na sari-sari store po ay okay na sa akin. Pwede po ba na kayo ang maging tendero? Tanong ni Donna sa kanyang tatay. Ano ka ba anak? Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-anong bagay. Magtrabaho ka na lang. Nakakakain naman tayo ng maayos. Kaya huwag ka nang mag-isip ng iba pang pagkakaabalahan. Sagot ni Mang Buboy. Palagi na lamang itong nakahiga sa kanyang kama at walang ibang ginawa kundi ang magbasa ng balita sa dyaryo. Kung minsan naman ay nakaupo lang ito habang nanonood ng mga pelikula sa kanilang maliit na telebisyon. Wala itong pakialam sa kanyang anak kung ito man ay mahirapan. Wala itong ibang gusto kundi ang tumanggap na lamang ng suporta. Napapakamot na lamang si Donna sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Marami siyang mga pangarap para sa kanyang sarili, ngunit naiisip niya na hindi niya ito kayang matupad. Nauubos sa kanilang dalawa ang kanyang perang kinikita. Pilit mang siyang nag-iipon, ngunit kung minsan ay sapilitan siyang hinihinga ng pera ng kanyang ama. Palaging sinasabi ni Mang Buboy na kaya niyang manalo sa sugal. Anak, may 1,000 ka ba dyan? Ibigay mo sa akin at pangakong kikita ako ng malaking halaga. Bilisan mo na, magtiwala ka lang sa akin. Huwag kang mag-alala dahil ibabalik ko din yan sa'yo. Kahit doblehin ko pa ang halaga. Nakangiting sabi ni Mang Buboy. At saan nyo naman po gagamitin ang pera? Huwag nyo po sabihin sa akin na magsusugal na naman po kayo. Nag-aalalang tanong ni Donna. Nang dahil sa sinabi ng dalaga ay napakamot sa ulo ang lalaki. Ganun na nga anak. Huwag kang mag-alala. Pangako ko sa'yo, nalalago sa akin ang 1,000 na yan. Nakangiting sagot ni Mang Buboy. Nang dahil doon ay napapailing na lamang si Donna, hindi na kasi niya mabilang sa kanyang mga daliri kung ilang beses na itong sinabi ng kanyang tatay. Palagi lang naman itong ipinapatalo ang pera. Ano ba naman po kayo tay? Halos 10 araw ko pong iniipon ng 1,000 piso. Tapos, ipapatalo nyo lang naman po sa sugal. Mag-isip na lang po kayo ng iba na pwede nyong pagkakitaan. Dismayadong sabi ni Donna. Sa tuwing hindi nabibigyan ni Donna ng pera ang kanyang tatay, ay bigla na lamang itong umaalis sa kanilang bahay. Hindi siya nito pinapansin sa loob ng 2 araw at para bang hirap na ito sa buhay. Minsan lang naman ako humingi sa'yo ng pera anak, tapos hindi mo pa ako mapagbigyan. Hindi mo man lang naiisip na ako ang nagpalaki sa'yo. Pinakain kita sa loob ng mahabang panahon. Pangungonsen siya ni Mang Buboy. Nang dahil doon ay hindi na talaga malaman ng dalaga kung ano pa ang kanyang gagawin. Hindi niya kinayang tiisin ng kanyang ama kaya binigyan niya na ito ng pera. Pagkatapos noon ay nagpaalam na ito dahil kailangan na niyang pumasok sa kanyang trabaho. Si tatay talaga, hindi ko rin naman siya matiis dahil siya lang naman ang kasama ko sa buhay. Pero hindi rin naman tama na ipinapatalo niya sa sugal ang pera. Napapakamot na sabi ni Donna sa kanyang isipan. Pero sa tuwing nasa trabaho ang dalaga ay masaya ito sa buong maghapon nang dahil sa isang lalaki na kanyang manliligaw. Hindi rin ito mayaman, ngunit tinutulungan siya nito sa tuwing meron siyang pangangailangan.
Halos sa pangaraw-araw ay pinupuntahan siya nito at sabay silang kumakain ng tanghalian. Ang totoo nga niyan ay balak na itong sagutin ni Donna ngayong araw. Pero habang kumakain ng dalawa ay napansin ng binatang si Andrew na para bang malungkot ang kanyang babaeng minamahal. Donna, kanina ka pang hindi ngumingiti. Hindi ako sanay na ganyan ka. Meron ka bang problema? Tanong ni Andrew. Paano naman kasi? Wala na ngang trabaho si tatay tapos nakukuha pa niyang magsugal. Ginagamit niya ang perang sinasahod ko sa pagiging isang kahera. Hindi tuloy ako makapag-ipon ng malaking halaga. Paliwanag ng dalaga. Ganun ba? Oo, problema talaga yan. Pero Donna, basta kapag may kailangan ka ha, ay sabihin mo lang sa akin. Palagi mong tatandaan na nandito lang ako. Nakangiting sabi ni Andrew. Nang dahil doon ay sinagutan ng dalaga ang binata. Masayang masaya talaga ang dalawa at matagal na naman nilang alam na talagang gusto nilang isa't isa. Sa pag-uwi ni Donna sa kanilang bahay ay agad niyang nakita ang kanyang tatay. Pero para bang napansin niya na iniiwasan siya ni Mang Buboy. Tay, kumusta naman po? Nasaan na po ang pera? Tanong ni Donna. Wala eh, pasensya ka na talaga. Malas lang talaga ako kung minsan. Pero hayaan mo anak, mababawi ko rin naman yun sa mga susunod na araw. Basta bigyan mo lang ako ng puhunan, mananalo din ako sa sugal. Nakayokong sagot ni Mang Buboy. Tay naman, tigilan niyo na po kasi ang pagsusugal. Nakaipon na po sana ako ng pera para sa binabalak kong sari-sari store. Sa ganoong paraan po ay kikita po tayo ng pera. Sermon ng dalaga. Pero sadyang batugan si Mang Buboy. Ayaw na ayaw nitong mahihirapan. Para bang ang gusto nito ay kusa na lamang lalapit sa kanya ang grasya. Walang ibang gusto sa buhay kundi ang umasa. Walang naisagot si Mang Buboy sa sinabi ng kanyang anak. Pumasok na lamang ito sa loob ng kanyang kwarto para mahiga sa kanyang kama. Lumipas ang 2 linggo ay nakita ni Mang Buboy na may kasamang lalaki ang kanyang anak. Nang dahil doon ay agad niya itong nilapitan. Anak, sino naman ang lalaking yan? Tanong ni Mang Buboy. Gulat na gulat ang dalawa nang makita nila ang ama ng dalaga. Tay, siya nga po pala si Andrew. Siya po ang boyfriend ko. Ipapakilala ko po sana siya sa inyo nitong nakaraang linggo. Pero palagi po kayong wala sa bahay. Sagot ni Donna. Tiningnan ni Mang Buboy si Andrew simula ulo hanggang paa. Kaya nalaman ng lalaki na mahirap lamang ang binata. Hoy, ikaw, lalaki ka? May papakain ka ba sa anak ko? Ano bang trabaho mo? Mukhang hindi ka naman mayaman. At ikaw, Donna, pumili ka naman ng lalaki na makakasama mo sa buhay. Hindi yung magnonobyo ka tapos wala rin namang pera. Pasigaw na sabi ni Mang Buboy. Pahiyang-pahiya ang dalawa sa mga tao. Tayo naman, huwag niyo naman pong sabihan ng ganyan si Andrew. Siya nga po ang tumutulong sa akin sa tuwing meron po akong problema. Pagdepensa ni Donna. Tito, huwag po kayong mag-alala. Handa ko pong suportahan ang anak niyo. Hindi po ako mayaman pero gagawin ko po ang lahat para sa kanya. Magalang na sabi ng binata. Pero hindi talaga natanggap ni Mang Buboy ang relasyon ng dalawa. Ikaw, huwag ka nang magpapakita sa akin at hiwalayan mo na ang anak ko. Hindi ko siya pinalaki para lang sa isang construction worker na katulad mo. Pangahamak ni Mang Buboy. Talagang pahiyang-pahiya si Andrew nang dahil sa sinabi ng lalaki. Sobra itong nanliit sa kanyang sarili pero gusto pa rin ito na patunayan na karapat-dapat siya para sa puso ng dalaga. Pero sa paglipas pa ng mga buwan ay hindi pa rin nagbabago ang turing sa kanila ni Mang Buboy. Madalas ngang saktan ng lalaki ang binata. Nang dahil doon ay hindi na rin nakatiis si Andrew kaya nakipaghiwalay na ito sa kanyang kasintahan. Pasensya ka na talaga, Donna. Pero mukhang hindi talaga ako matatanggap ng tatay mo eh. Hindi ko rin naman masasabi kung mabibigyan talaga kita ng buhay na pinapangarap ng iyong ama. Malungkot na sabi ni Andrew. Iyak nang iyak si Donna nang dahil sa naging desisyon ng binata. Naghahabol man ito ngunit buo na talaga ang desisyon ni Andrew. Anak, huwag kang maghahabol sa lalaking yun. Marami pang iba dyan. Pag magnonobyo ka, ay maghanap ka ng lalaking may pera. Seryosong sabi ni Mang Buboy.
Hindi pinansin ni Donna ang kanyang ama dahil masama talaga ang kanyang loob. Lumipas ang isang buwan ay nakipag-inuman si Mang Buboy sa kanyang isang kaibigan na si Mang Nestor. Buboy, oo nga pala. Naghahanap ako ng makakasama ko sa trabaho. Magiging utusan lang tayo sa isang matandang lalaki. Hindi mahirap ang trabaho. Gusto mo bang sumama sa akin? Tanong ni Mang Nestor. Aba, sige. Ang sabi mo naman ay madali lang ang trabaho. Alam mo, ayaw ko kasi talaga ng nahihirapan. Natatawang sagot ni Mang Buboy. Masaya naman si Donna nang mabalitaan nito na magkakaroon na ng trabaho ang kanyang tatay. Ang ibig sabihin nun ay hindi na ito aasa sa maliit na halaga na kanyang sinasahod. Ay nako, mabuti na lang at naisipan ni tatay na maghanap ng trabaho. Medyo makakaluwag-luwag na ako sa aking gastusin, sabi ni Donna sa kanyang sarili. Namangha naman si Mang Buboy nang makilala nito ang kanyang magiging amo. Matanda na ito ngunit sobrang yaman ito. Wala itong asawa at nag-iisa lamang sa buhay, kaya ito kumukuha ng kanyang mga alalay. Isa itong Amerikano na 50 taon nang nakatira sa Pilipinas. Mr. Thompson, ito nga po pala si Buboy. Siya po yung kaibigan ko na sinasabi ko sa inyo na ipapasok ko po sa trabaho. Magalang sabi ni Mang Nestor. Tumango-tango lang ang matanda bilang senyales na pasok na agad ito sa trabaho. Pero sa mga sandaling iyon ay iba ang nasa isip ni Mang Buboy. Mayaman ang matandang ito, kaya pwede niyang ireto dito ang kanyang dalagang anak. Malayang nakapagtrabaho si Mang Buboy at totoo nga ang sinabi ng kanyang kaibigan. Wala talagang kahirap-hirap ang kanyang ginagawa. Nakatunga nga lang sila at naghihintay sa kung ano man ang iutos ng matanda. Lumipas ang maghapon ay ipinaalam agad ito ni Mang Buboy sa kanyang anak. Donna, sobrang yaman ng amo ko. Kapag wala kang pasok, ay ipapakilala kita sa kanya at baka mabigyan kanya ng magandang trabaho. Masayang sabi ni Mang Buboy. Pero iba talaga ang nasa isip ng lalaki. Gusto nito na magkaroon ng relasyon ng kanyang anak sa matandang lalaki nang dahil lamang sa pera. Lumipas ang ilang araw ay isinama na ni Mang Buboy si Donna sa bahay ni Mr. Thompson. Napangiti naman ang matanda nang makita ang dalaga dahil sadyang maganda talaga si Donna. Ang ganda naman pala ng anak mo, Buboy. Oo, sige. Kung papayag ka, gagawin ko siyang katulong dito. Hindi ko siya pahihirapan. Nakangiting sabi ng matanda. Halos matunaw si Donna nang dahil sa pagkakatingin ni Mr. Thompson sa kanya. Nagulat si Donna nang marinig nito ang naging sagot ng kanyang ama. Salamat po, sir. Pero kung magugustuhan niyo po si Donna, ay pwede niyo po siyang makarelasyon. Tutal, mabait naman po kayo, kaya boto po ako sa inyo para sa aking anak, sagot ni Mang Buboy. Nahalata kasi agad ng lalaki na iba ang tingin ng matanda kay Donna. Maya-maya lamang ay umuwi na ang mag-ama sa kanilang bahay. Tay, ano ba naman po yung sinabi niyo kanina? Inirereto niyo po ako sa isang matandang lalaki? Nakasimangot na tanong ng dalaga. Oo anak, kung sakaling maging asawa mo siya, ay mapapasa atin ang lahat ng kanyang kayamanan. Huwag kang mag-alala dahil matanda na yun. Baka ilang taon na lang ay pumanaw na ang Mr. Thompson na yun. Natatawang sagot ni Mang Buboy. Okay lang po sa akin na magtrabaho ako sa kanya. Pero hindi ko po gusto na makipagrelasyon sa isang matanda. Nakasimangot na sabi ni Donna. Isang linggo ang lumipas ay umalis na ang dalaga sa pagiging kahera dahil mas malaki ang kanyang sasahurin sa pagiging isang kasambahay kay Mr. Thompson. Pero nang makapagtrabaho siya doon ay hindi naging maganda ang kanyang pakiramdam. Palagi kasi siyang tinititigan ng matandang lalaki. Ang ganda mo naman talaga, Iha. Sobrang swerte siguro ng iyong magiging asawa. Pambabola ng matandang lalaki. Salamat po, sir. Matipid na sagot ng dalaga. Wala sigurong oras na hindi kinilabutan si Donna sa tuwing kinakausap siya ni Mr. Thompson. Kahit matanda na ito ay wala pa rin itong tigil sa pambola sa kanya. Isang buwan ang lumipas ay nagsabi si Mr. Thompson kay Mang Buboy kung pwede ba nitong pakasalan ang kanyang anak. Aba,
Opo naman po, Mr. Thompson. Hindi po ako tututol kung gusto niyo po si Donna. Ako pa po ang gagawa ng paraan para mapapayag ko siya. Masayang sagot ni Mang Buboy. Isang araw ay magkasamang mag-ama sa kanilang bahay, kaya kinausap na ng lalaki ang kanyang dalagang anak. Donna, napagkasunduan namin ni Mr. Thompson na ikakasal na kayong dalawa. Huwag ka kasing mag-alala dahil pera lang naman ang habol natin sa kanya. Masayang sabi ni Mang Buboy. Ano? Nasisira na po ba talaga kayo ng ulo? Tayo naman, mahirap lang po tayo, pero hindi ko po kayang gawin ang bagay na yan. Sapat na naman po sa atin ang pera na kinikita natin sa kanya. Inis na sagot ni Donna. Nang dahil doon ay kinonsensya ng lalaki ang kanyang anak. Wala ka talagang pakialam sa akin, Donna. Mawawala rin ata ako sa mundong ito nang hindi nararanasan ng ginahawa ng buhay. Marami akong mga gusto na malabo palang mangyari. Alam mo rin naman sa sarili mo na hindi na rin magtatagal ang matandang yun. Tapos hindi mo pa ako mapagbigyan. Nakayukong sabi ni Mang Buboy. Isang araw ay nagulat na lamang si Donna dahil handa na ang lahat para sa kanilang kasal. Biglaan talaga ang lahat ng pangyayari kaya parang hindi niya malaman ang kanyang gagawin. Natatakot talaga si Donna na mapahiya ang kanyang ama kung sakaling umatras siya sa gaganaping kasalan. Ano na kaya ang gagawin ko? Hindi ko talaga gustong maikasal sa isang matandang lalaki kahit na marami siyang pera. Hindi ko naman kasi siya mahal. Malungkot na sabi ni Donna sa kanyang isipan. Masayang masaya naman si Mang Buboy nang malaman nito na pumapayag na ang dalaga sa kanyang kagustuhan. Naiisip nito na ang lahat ng kayamanan ni Mr. Thompson ay mapapasa kanila na balang araw. Sa wakas, magiging mayaman na kami. Masayang sabi ni Mang Buboy sa kanyang isipan. Sinimulan ng ayusan si Donna at maya-maya lamang ay ginanap na ang kasalan. Maraming mga bisita ang masama ang tingin sa dalaga dahil ang tingin nila dito ay mukha itong pera. Sa bawat pagkilos ni Donna ay ramdam na ramdam niya ang kahihiyan sa kanyang sarili habang ang kanyang tatay ay masayang masaya dahil sa ngayon ay mayaman na sila. Lumipas ang 3 linggo simula nang ikasal sila ni Mr. Thompson ay naramdaman niya sa kanyang sarili na parang wala siyang kalayaan. Iniiwasan na rin siya ng kanyang mga dating kaibigan dahil nag-iba ang tingin sa kanya ng mga ito. Anak, magaling talaga ang ginawa mo. Di ba, ang lahat ng gusto mo ay mabibili mo na? Mayaman na tayo, anak. Marami na tayong pera. Hindi na natin kailangan pang magtrabaho. Pabulong na sabi ni Mang Buboy. Wala namang imik si Donna na parabang lumulutang ang isipan ng babae. Isip ito ng isip ng tungkol sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Hindi ito ang gusto niyang mangyari. Para kay Donna ay sobrang dumi niyang babae dahil nagawa niyang pumatol sa isang matanda nang dahil lamang sa pera. Sa pangaraw-araw ay pinagsisilbihan pa rin ng dalaga si Mr. Thompson at madalas lumalapat ang labi ng matanda sa kanyang mga braso. Sa tuwing nakikita naman ni Mang Buboy na medyo umiiwas ang kanyang anak ay sinesermonan niya ito. Ano ka ba, anak? Magpanggap ka na lang na gusto mo rin siya. Konting tiis lang. Malalaman mo rin sa huli na tama nga ang sinasabi ko sa'yo. Pabulong na sabi ni Mang Buboy. Pero tay, hindi ko na po talaga kayang tiisin ang lahat. Lalo na ang tingin sa akin ng ibang mga tao. Malungkot na sagot ni Donna. Hanggang sa isang araw ay halos masira na ng ulo si Donna. Palagi niyang iniisip ang mga bagay-bagay. Diring-diri na talaga siya sa kanyang sarili at gusto na niyang matapos ang lahat ng ito. Tuwing gabi ay palagi pa rin siyang umiiyak. Samantalang si Mang Buboy ay wala pa ring ibang iniisip kundi ang pera. Lumipas ang isang buwan ay nagtataka si Mr. Thompson at Mang Buboy kung bakit hindi pa rin lumalabas ang babae sa kanyang kwarto. Hanggang sa dumaan na ang hapon ay hindi pa rin sumasagot si Donna. Nang dahil doon ay walang ibang nagawa si Mang Buboy kundi ang sirain na lamang ang pintuan. Nagulat na lamang ito nang makita niya ang kanyang anak na nasa sahig at wala itong malay. Agad nila itong isinugod sa ospital, ngunit ang sabi ng mga doktor ay wala na itong buhay. Nalaman nila na binawian ito ng buhay
nang dahil sa sobrang kaiisip. Sobra-sobra talaga ang pagsisi ni Mang Buboy dahil nagawa niyang gamitin ang kanyang anak para lamang sa pera. Anak, patawarin mo ako sa aking nagawa. Maikling sabi ni Mang Buboy. Hindi akalain ng lalaki na mas mauuna pang pumanaw si Donna kaysa kay Mr. Thompson nang dahil sa kanyang ginawa. Nang dahil doon ay nabigo din siya na makuha ang yaman ng matandang lalaki. Sobra-sobra ang kanyang pagsisisi dahil siya talaga ang may kasalanan ng lahat ng ito. Siya ang dahilan kung bakit ito nangyari sa babae. Lumipas ang mga taon ay hindi ito mawala sa isip ni Mang Buboy. Hindi niya mapatawad ang kanyang sarili. Tanggap niya sa kanyang sarili na siya ay nagkamali. Isang araw ay pinuntahan ni Mang Buboy ang puntod ng kanyang anak. Donna, hindi ko na maibabalik pa ang buhay mo. Huli na ang lahat para humingi ako ng patawad sa iyo. Pero nagkamali ako sa aking sarili. Ako ang may kasalanan ng lahat ng ito. Wala akong ibang pwedeng gawin, kundi ang baguhin na lamang ang aking sarili. Malungkot na sabi ng lalaki. Isang aral ang natutunan ni Mang Buboy. Kung gusto mong umunlad ang buhay mo, ay kailangan mong maging masipag. Hindi susi ang paggawa ng masama para makamtan mo ang tunay na ligaya. Sa buhay natin ay dapat tayong gumawa ng kabutihan. Huwag natin gamitin ang iba para sa ating pangsariling kapakanan. Huwag kang gagawa ng masama para lamang sa pera. Mas okay na yung mahirap ang buhay kaysa naman mayaman ka nga pero nanggaling naman ito sa hindi maganda. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makikicomment po mga Kahuana Tales kung ano man po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli, mga Kahuana Tales, ay maraming salamat po sa inyong lahat at God bless us all.